into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Magandang morning mga kalalabs. It's already 7:15 ng umaga. And we are ready to go. But first, we are going to check out. Tapos kuha ng kape kasi meron silang palibreng kape dito sa hotel. And then, ang first stop natin will be breakfast. And then, after that, I think mag-charge ulit kami ng car. I think isang beses lang kasi nag-charge kami dito sa dito sa Penticton ng 2 beses. Actually, isa dito, isa sa Usuyos. So, hindi ko alam kung isang beses, 2 beses din kami mag-charge today. But I think it's one time lang. So, yun lang yung mga stop natin, breakfast and then charge. And then, straight na sa church para i-pick up si Nicole and then home. Medyo mahaba-habang biyahe to. Hindi siya medyo. I think we will say 7 hours, something like that. Yung biyahe. Kasi last time na, nung on the way kami dito, is more than 7 hours. It's just because, yung weather is hindi siya maganda nung time na yon. Like, umuulan, tapos aaraw, tapos umuulan. Tapos, hindi siya kaaya-aya pag umuulan ng sobrang lakas. Parang nakakatakot mag-drive. Sabi ko kay Papa Dib, nakikita mo pa ba yung daan? Kasi as a passenger, nakikita ko siya, hindi ko siya makita. Pero si Papa Dib, sabi niya, no, I can see it. So sabi ko, really? I can't see it properly. Like, hindi mo makita yung nasa harapan mo. Sa totoo lang. Makikita mo lang siya pag yung car is nagpreno, tapos magla-light yung sa backlight nila. Yun. Pero pag hindi mo talaga makikita kasi sobrang dilim, tapos ang lakas ng ulan. Tapos yung talsik pa nung water or yung ulan galing sa mga sasakyan nasa sa harapan mo. So sobrang siya. Para sa akin hindi siya safe. Ayan na si Papa dito. Hindi ko alam kung ano inayos niyan, pero it's okay. Okay, we will get a coffee mga kalalabs. We didn't have a good sleep pala mga kalalabs kasi ang problema sa mga hotel na ganito, like you can hear everyone upstairs pag naglalakad sila. Like yung noise ng step nila maririnig mo. Tapos may cellphone. Itong si Papa Dib, nagulat ako sa kanya. He wake me up. Sabi niya, "Babe, can you just turn off your yung vibrate ng ng phone mo?" Sabi ko, "I don't have vibrate on my phone." Tapos wala naman ako natatanggap na messages. So how will it be na siya, magba-vibrate siya? Sabi niya, "Oh, okay." Kasi yung time na yun, hindi na ako makatulog. I don't know what happened, but Which one is yours? I think the other one. This one? Yes. We will get coffee, right? This one will be later. I was thinking of going to Iinumin mo na kaagad yung yung gusto niyang inumin yung juice na sabi ko ang lamig-lamig yan sa tiyan. Let's get some coffee first. Should we get a coffee there or should we go for Well, I was thinking going straight to the breakfast because Are you not going to check out? yeah, I'm gonna drive there. Okay. But I want coffee there. It's okay. yeah, I was just thinking it's kind of bad, isn't it? No, I don't think so. It will be okay. Okay, let's get some coffee first, mga kalalabs. And check out. We got our coffee, mga kalalabs. Actually, meron silang mga breakfast doon. They have boiled egg. They have yogurt. Kaso nga lang yung yogurt nila is full of sugar. And then, ano pa ba yung cereals, mga ganun. Yun lang. Tapos yung fruit cup, puros merong mga syrup kasi yung mga yan sugar. Yeah, we're already going out too. And then we're going to have a breakfast, so I think it's not a good idea to get that one. And then it's not good if you will have a breakfast, you should have like protein, something like that. Pag more on sugar yung kinain mo sa morning, mas lalo kang makapagod. Yun yung napansin ko. Kasi yung sugar, it will spike, right? So it's better to have balanced breakfast. Kasi yun yung pinaka-importanting meal nyo sa umaga. Breakfast. Okay, we will go to the organic. 3 Timo Organics. Oh, it's only like 29 minutes.
we are going to Karamis. Creamies. Okay. I got espresso and cafe latte. But then the cafe latte feels like half milk and then espresso na konti lang. So I got espresso as well para stronger. What? Well, we could go to that one, Tree to Me Organics, or we can go to Lala G's Indian restaurant over here. Breakfast, open for breakfast. No, it's not good. That would be like hard thing to. Eat Indian and then drive for 10 hours? Wait lang, wait. Let me just close my. Okay, let's go, mga kalalabs. Oh my God, there's a deer. What's he doing? He's just being a deer. Yeah, hello, my dear. Hi. Hello. How are you? How are you? Oh my God. Where are we going? That's nice. 비가 내리면 자연스레 너를 떠올려 따스해지니까 Don't know how I can Nandito na tayo, mga kalalabs. So, ito yung restaurant na kakainan natin. Pwede rin kayo magstay dito. And tingnan nyo naman tong pa-view, oh. Sobrang ganda. Imagine, gigising ka sa umaga, tapos ito yung view mo, tapos makakita ka ng mga, dito, puno ng peach yata. Yan, di ko alam kung puno ng peach. Look at that. Wow. Ang lamig. Nilalamig ako. Ang daming mga tanim din dyan. Hindi ko alam kung cherries yan, mga yan. Pero yung iba dyan, grapes. Meron din silang pa-souvenir dito, mga kalat. Ito, What is this, love? What is that? What is it for? How to cook this? Yeah. It's tea or I you don't cook it? So, meron silang mga plum na dried, pear, apple siguro, jam, apricot. Wow. And they always have this one, peach vinaigrette. Wow, that sounds good. There's lots of peaches around here. Yeah, there's like peach outside, like peach tree. Apple pie filling. Okay. Ito yung restaurant. Kain, mga kalalas. Breakfast si Papa Dave, he ordered a big one and I only ordered small one. So, perfect na yan para sa akin. Kain po. What are you doing there, love? This is a peach, right? You don't know? Okay, breakfast is done, mga kalalabs. And we are happy to get the breakfast here. Sakto lang, okay lang yung breakfast. I will get the juice sa back ng car para mamaya hindi ko na siya kukunin. Amoy dito, amoy garlic kasi yung garlic yan, oh. Tapos bumili pala kami nito, yung bottled water na kasi it's cheaper. Like all of this is $3. This one fine? This one? That's mine. Okay. Yeah, that's mine. It's $3 yon, lahat yon, 'di ba? So, yung malaki $3, ito na lang bilhin mo. Meron kaming bottled water diyan na stock pag magbebiyahe ulit. So, meron bilihan ng mga prutas dito, souvenirs, mga ganyan, mga kalalags of vegetables. Oh, I love this place. It's so beautiful. It is, isn't it? Yeah. You should try to do road trip here, mga kalalabs, kasi sobrang ganda. Like if you have 3 days, it's more than enough. Most people, when they go to Kelowna, they take the other highway, and it's not as scenic, Yeah. but it's a little faster. But this one is slower, but it's better. You will see a lot of maraming halaman. Ito pala yung peach, mga kalalabs. Yung doon, hindi ko alam kung apple ba yun or something. Ito, hindi ko alam kung plum, peach or something. Ang daming bunga. Pero green pa rin siya. Let's enjoy this beautiful view. Grabe, ganda.
may mga ano dito, may mga bahay. What a simple life they are living. Like they don't need to worry about traffic. Like look at those houses, so beautiful. They're so nice, right? Do you want to live here, love? You know what? It seems like there's a lot going on. I would probably go to the disco. What is this community center, do you think? This one? Or it's a apartment or something? That looks so cute. Oh, this is where you could stay in your Yeah. cottages. Oh, look at that. Oh wow, it's a grandma's house. I love grandmas. Okay, there's this little cute town again. So we're gonna go. Nobody's around. Look at this house. This is the biggest house here. Look at that, Beb. Oh, those are houses pa. Ayun ang mga kalalas. May for sale na bahay dito bago gusto nyo bilhin, oh. Dito kayo tumira. Unlimited peach. Meron kami nakitang puno na ang dami-daming bunga na na prutas. Hindi ka magugutom dito, ang daming prutas. Malapit kayo sa mga farm. Nandito na kami sa may church, mga kalalabs, pero sila Nicole wala pa dito. So it's already 3:24. Ang sabi nila ang pick up 3:30. So waiting pa rin kami hanggang ngayon. Maaga kami actually dumating dito. And nagpunta pa kami sa may Guilford Mall. Nag-ikot-ikot lang kami ni Papa Dib doon. And then, si Papa Dib, sabi niya, gusto ko punta ng coffee shop. So, nagkape pa siya. And then, may nakita akong Asian store. Nakabili na rin ako ng mga ingredients na kailangan ko. Magluluto ako ng mga kalabs ng sinigang. Gusto ko ng sabaw. Parang na-miss ko ang sabaw. Medyo malamig yung hangin dito sa Surrey. Oh, I don't know if, are they like using the bus or bus? Should be a bus. Okay. Wala. Hindi pa naman nagre-reply si Nicole. Kaya naghihintay pa rin kami hanggang ngayon. So, waiting time. Hoping na 3:30 nga sila dumating para makauwi na tayo. I think we will arrive at home maybe around 1.5 hours, right? 1 hour to get home. 1 hour? Okay, 1 hour to get home. So, I don't know. Is this all the parents going to pick up their children? Hindi ko alam kung saan manggagaling si Nicole, dito or dito sa likod. I-check ko nga sa doon sa harap. Baka andyan na lang sila sa harap. Okay. I'll check outside, okay? In the front. Okay. Okay. Labas lang ako saglit. Nicole is here, mga kalalabs. Finally. How's everything, Nicole? Did you enjoy it? Yes. So, mga kalabs, punta na tayo sa bahay. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa camera ko. Nag-tilt siya. Yung gumaganon siya. Tapos nagbabibrate siya. So, update na lang namin kayo pag nasa bahay na kami. So, we will be arriving at home around almost 1 hour. Parang ganun. So, thank you, Lord. We are home. Hinahanap namin si Ube. Grabe yung biyahe namin ng haba-haba. But we enjoyed our weekend. Si Nicole na-enjoy niya din daw yung church camp. So, that's good. Ube! Maybe she ran away. Huh? Yeah, it's cold in here. I opened the, windows. Kasi mga kalalas, di ba mainit nung umalis kami. And now, like lumamig, yung bumaba yung temperature dito. Ito lang, ayusin ko yung camera ko. Okay, talaga tong, narinig niyo ba yun? May problema talaga yung camera ko. Like, pag binaba ko kayong ganyan. Parang talaga, nagbabibrate siya ng bonggang-bongga ba? Ano kaya mangyayari dito sa camera natin? Okay. Paano na yan? Hindi ko kayo may ibaba. Kasi pag binaba ko kayo, magbabibrate yung natin. Camera natin. Let's try. Oh, hindi naman. Okay. Okay. So, anong dala natin? Syempre, maruming damit, mga kalalas. Mga,
dala natin sa ating bakasyon. Maruming damit, and konting souvenirs, and a good memories. Diba? Yun yung mga dala natin pag meron tayong mga ganap. So, ilagay ko lang yung marumi kong damit dyan, yung mga marumi dyan, tapos maglalaba ako. Tomorrow na lang. Anyway, this is our garlic. Ang gagawin ko lang dito mga kabs, i-roasted ko na talaga siya kaagad. Kasi sobrang strong niya talaga at ayaw mo siyang masira. So, ang gagawin ko, roasted, lagyan ko siyang salt, black pepper, olive oil, and then lalagay ko siya sa jar na may olive oil. So, kung gusto mong mag-toast, ganyan, tapos spread mo yung garlic na may olive oil sa bread, it's perfect. It's really good. So, yun yung gagawin natin. And ito pala yung mga nabili naming sparkling wine. Iba't ibang flavor to. Ayan siya. So, di ko alam kung ano mga flavor yan, ba't ganito siya, oh. Maliliit na sparkling wine. Lalagay natin yan sa ref so we can drink it. And magluto tayo ng sinigang-gang. Buti na lang yung pinagtambayan namin kanina ni Papa Dig na coffee shop. Meron silang Filipino grocery. So, kabila ako ng salted egg, kamatis, syempre. Tapos, ingredients para sa sinigang. Wala ako okra. And gabi, of course. Ayups! And, ito yung gagamitin natin. Pork ribs para sa ating sinigang. Ang dami nito. Sige ko siya dyan kasi, may dugo na siya. And, kangkong. Meron tayong sitaw. And then, meron tayong talong. O, diba? Kompleto yung aking ngayon. Ingredients para sa ating sinigang. Okay, prepare ko lang tong mga to, luto. And then, luto ako ng rice. Tayo lang, i-turn on ko yung aking oven. Wala nang pahinga-pahinga, no, mga kalalabs. Tuloy-tuloy na kaagad. Sabi ni Papa Dave sa akin, kung hahawakan yung walis, huwag kang maghahawak ng pangalan nito, vacuum. Baka mamaya ko ano namang gagawin, pahinga ka, sabi niya sa akin. Sabi ko, mamaya na ako pahinga, magluluto pa ako ng dinner natin. So, it's already 4:55. Buti na lang, yung mga tao dito sa downtown, hindi na sila nagtambay doon sa may Science World. Kasi kung hindi, traffic talaga. Buti na lang, hindi namin siya naabutan. Kasi I think mga around 1 to 2 p.m. ganyan, sobrang busy ang downtown. Pero buti na lang, good timing tayo. Maya ko na lang to ayusin. Yung artichoke pala na nabili ko, labas ko rin siya. Tikman ko to, kung masarap. May nabili pa akong banana, hindi ko na nakain. Tapos, eto, guava. Bango nito Kainin ko to, isawsaw ko sa suka at asin. Bigla akong bigla akong naglaway. Okay, tayo lang mga kalalabs. Prepare ko yung aking mga ingredients para sa sinigang. Luto tayo, and then luto rin ako ng rice. Malapit na pong maluto ang ating sinigang. Ang dami kong nilagay na gulay. Kasi talagang gulay yung gusto kong makain talaga. And then, yung kangkong na lang yung isusunod natin dyan. And nakapagluto na rin ako ng rice. Ayan. Diba? Na-miss ko ang lutong bahay. Come on. Do you wanna eat now? Do you wanna eat dinner? Kanina ka pa sunod ng sunod eh. Magbabrush na naman tayo ng buhok mo. Ha? Pag mga kalabs, pag summer, ang pusa, yung buhok niya, talaga siya. Yung parang naglalagas ng bongga. Oh, do you wanna eat this? Hungry na? Oh, Diyos! Ay. Sa wakas mga kalalabs, natapos din yung ating trabaho. Haba ng biyahe. After ng biyahe, luto, linis, yung ginawa ko. Kain, and then, finally, nakapag-shower tayo. Skincare lang ako. And by the way pala mga kalalabs, before po tayo mag-end ng vlog, i-share ko po sa inyo yung expenses na nagastos namin. So, yung nagastos namin sa aming 2 days road trip ni Papa Dave is nasa $1,122.39.
Yun po yung nagastos namin. Ang pinakamahal doon is yung hotel, of course, and then yung pagkain. And yung mura, syempre yung mga nabili nating souvenirs. And yung charging, yung pag-charge ng car. Kasi 5 beses kami nag-charge simula nag-start kami mag-road trip ni Papa Dave or bumiyahe. So, 5 beses. So, $10 yun. $10 each na charging. So, okay na rin, di ba, mga kalalabs? Kasi yung car namin electric, di ba? Kaya, worth it din talaga magkaroon ng electric car kasi hindi mo kailangan ng maraming anik-anik. Kasi syempre, pag long drive ka, 100% yan na magpapa-change oil ka. Tapos yung gas mo pa. 'Di ba? So, pag sa regular na car. So, yung car namin, first time lang namin siya, or 2 beses lang siyang nagawa. Una is yung nag-road trip kami across Canada. Merong butas yung tire. And then, pinaayos namin yon. And then, after that is yung bumiyahe kami pupuntang Seattle, nabangga yung sa likod. Yun lang yung pinaayos namin. And, ang nangyari pa doon is, hindi pa kami nabayaran nung nakabangga sa amin kasi wala daw siyang insurance. So, kami yung nagbayad. Wala na, hinayaan na lang ni Papa Dave. Sabi niya, hayaan na lang natin. So, hindi na namin yung nasingil kahit meron pa kami nakuhang kontak-kontak ganyan. So, kailangan meron kasi silang insurance. Kailangan may insurance ka para kahit na anong mangyari is merong sasagot ng mga disgrasya na mangyayari, 'di ba? So, yung pinagpipray lang natin na huwag tayo madisgrasya kasi, syempre, di ba, like, hindi lang yung buhay mo yung delikado, yung masisira pa yung sasakyan mo, maganyan, di ba? Pero I'm always praying na lagi kami i-guide ni Lord pag nagbabiyahe kami ni Papa Di or nila Nicole. Like, yung mga ganyan. Syempre, long biyahe, yung long drive. And hindi mo alam kung ano yung mga kasalubong mo. May mga kaskasero na driver talaga. Like, meron pa nga yung may mga, pa yung mga driver pa na parang, kasi dati, meron yung mga galit sa Tesla na brand, na car. So, naka-experience kami 2 beses ni Papa Dave na parang, truck yung mga yon, 2 truck. Yung, hindi siya yung truck, anong tawag doon? Yung pickup car, or truck or something like that. Tapos, wala namang, talagang binipbipan kami ng gusto makipag-away, parang gano'n. Hindi na lang pinapansin ni Papa Dave pag may gano'n. Kaya ingat po tayo pag bumabiyahe po tayo. Check natin yung car natin before tayo mag long drive or bumiyahe para safe, di ba? Anyway, yung skincare ko is same pa rin, Centella. Pinapalitan ko sometimes yung skincare ko, pero dito lang talaga ako bumabalik kasi sensitive talaga yung skin ko. Ayaw niya talaga sa ibang skincare. Gusto kong mag-try ng mga PDRN, mga ganyan, retinol, ganyan. Pero, pag nag-try naman ako, sayang yung pera dahil nagkakaroon siya ng reaction. So, parang manipis yata yung skin ko. Yung skin barrier ko is sira na talaga siya. But, ayan, yun yung natin ngayon. Ito yung talagang ginagamit ko na skincare. So, Centella na, itong kulay na to, tsaka yung brown, toner. So, okay naman siya, nakaka-moisturize naman siya. So, ayun na yung vlog natin, mga kanal. Sana po ay na-enjoy nyo yung ating pamunting vlog. So, if you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet, and don't forget to ring the bell icon para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. So, ayun na po. Thank you all. Bye-bye. Good night.